Nakaluto na nga ako ng almusal ng mga estudyante ko at ginising ko na rin sila. Pinalansya ko naman ito nga dadalhin ng grade 10 ko sa school mamaya. May career guidance nga sila mamaya sa school at kailangan nga naka-outfit nga sila. Office attire nga ang napili ng estudyante ko, buti na lang talaga at nakahiram nga kami nitong black na blazer. Nakaalis na nga dyan ang mga estudyante ko at ako naman ay nagwalisan nga dito nga sa sala namin. Kahapon nga ay hindi nga ako nakapagwalis dito kaya naman doble nga ang kalat na nawalis ko ngayong araw. Kaya naman mas madaming ang kalat ang nawalis ko ngayon. Patapos na nga rin ako sa pagwawalisan niya nang nagising nga ito nga si Sia. Inaantok pa nga itong batang ito kaso nga ay wala na ako sa tabi niya kaya nga bumangon na rin siya. Fast forward na nga tayo mga mari at pinaliguan ko na nga si Sia niyan. May natira nga pritong isda kagabi kaya naman ininit ko na yun at nakita nga ni Sia kaya naman humingi na nga siya sa akin ng pagkain. Kataon naman na nakapag-in-in na ako ng sinaing niyan. At habang nga kumakain siya ay nanonood siya ng YouTube nga dyan sa TV. Maaasahan ko na nga talagang kumain niya ng mag-isa si Sia. At habang nga kumakain si Sia ay nagluluto naman ako ng dadalhin kong ang ulam sa mga ate niya mamaya. Ang ulam nga nalulutuin ko ay pork steak at naibabad na nga ay ni nanay kanina sa toyo kalamansi. Naiprito ko na nga dyan yung pork chop na naibabad nga kanina. Pagkatapos ko nga magprito ay naggisa na nga ako dyan ng sibuyas. Nilagay ko na nga din dyan yung pinagbabaran nga kanina ng pork chop at dinagdagan ko lang ito ng tubig at asukal. Inantay ko nga lang kumulo nga yung sabaw na niluluto ko at tinikman ko rin at pinatikin ko nga rin dun sa anak ko at pasado naman. At maya-maya nga ay naluto na nga itong ulam namin at yung dadalhin ko nga sa school mamaya. Dalawa na nga lang na estudyante ko ang pumapasok ngayon dahil yung ngang college ko ay nakabakasyon na. Dinadagdagan talaga namin ng sabaw ang mga ulam na niluluto namin dahil nga mas gusto nga ng mga anak ko yung mga ganun. Pagkatapos nga nito ay aasikasuhin ko na nga ang paglalagay ng mga pagkain nila sa mga lagayan nila. Nung okay na nga yung mga dadalhin kong pagkain nga sa school ay naligo muna ako ng mabilisan. Pagkatapos nga ay umalis na rin ako nito at iniwan ko na nga lang si Sia sa ate niya. Nasa kanto na nga ako nito nang dumaan nga itong ang kumpare ko at magdadala rin pala siya ng pagkain nga dun sa school. Kaya naman naisabay na nga rin niya ako. 2 araw na nga ako nakakasabay nga sa kanila pagpunta nga nila sa school. Kaya naman hindi nga ako masyadong pagod nga pagpunta nga sa school ngayon. Pagkarating ko nga dun sa school ay nilapag ko nga lang dun sa lamesa yung mga pagkain nga nila. May kakausapin sana akong teacher kaya lang ay wala nga yung teacher at sabi ko nga ibabalik na lang ako kinabukasan. Naglalakad na nga ako pauwi nito at napansin ko nga ang ganda nga ng panahon ngayon. Ganitong panahon nga masarap nga maglaba at madali nga matutuyo ang mga lalabahan natin. Kadiligo ko nga lang nito pero nga ang ramdam ko ay sobrang init talaga. Kanina nga ay nilabas ko na nga itong galon namin dahil nga wala na kaming tubig. Kaya naman pag uwi ko ay nandito na rin pala itong tubigan namin at na-deliver na rin pala. Pagpasok ko naman dito nga sa amin ay nakita ko nga itong si Sia na parang ang paiyak na kasi nga yung ate nga pala niya ay nagbibideo okay at gusto nga makisali dun sa ate niya. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!